family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel. Parang pinagagawa ng pinapalik namin sa Kristo. Sapagkat ang liwanag po na nakaparami pagpilitan ang Muli pong nagbabalik ang programang Biblical Point. Kayo po ay patuloy naming inaanyayahan at inyo po kaming samahan sa pagkakataong ito. Ito po muli yung kaibigan, Brother Johnson Namikan. At Brother Ronald Ubidos po. Tatalakayin natin at ipagpapatuloy natin ang ating tinalakay na unang bahagi. Ipagpapatuloy po natin sa pagkakataong ito. Para po sa ngayon lang nakapagpanood sa programang ito, pinasimulan po natin ang paksa. Ito po ay may kinalaman sa pagkain, Brother Ronald. At ito ay isang katanungan na ating pong natanggap. At ito ay pinasimulan natin tinalakay dito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10, na ito ang kanilang basihan kung bakit maaari nang kainin yung mga karumal-dumal na hayop sa lumang tipan. Brother Ronald, napag-aralan natin doon sa unang bahagi at naibigay natin ang mga palatandaan kung bakit hindi ito pinakakain ng Diyos at kung ano yung hayop na maaaring kain at hindi. Ngayon, ipagpapatuloy natin para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay. Bukod sa banal na kasulatan, Brother Ronald, ay mayroon pong bibigay tayong mga ebidensya at referensya sa ating mga taga-subaybay para mapatunayan natin na talagang ang Diyos ay marunong na Diyos kung bakit yung mga bagay na yun ay pinagbabawal sa atin. Mayroon pala itong malaking dahilan, Brother Ronald. At yun ang nais ko pong ibigay sa ating mga taga-subaybay sa pagitan ng inyong naihandang mga referensya. Ang totoo niyan, kapatid na Johnson, ito ay ginagawa natin hindi para takutin po ang mga taga-subaybay o kaya ay para pagdamutan po sila kung ano yung sa palagay nila ay isang bagay na para bang pinagkakaitan sila. Ito po ay palatandaan lamang na ang ating Panginoon, siya po kasi ang gumawa ng ating katawan. Kaya alam po niya kung anong makakabuti at kung ano ang makasasama. Tama. Ang totoo niyan ay karamihan po ng mga sakit at mga tinatawag nating mga karamdaman, kagaya ng mga heart disease, yung tinatawag nating mga hypertension at yung mga tinatawag nating cancer, no? Yung heart attack. Ito po yung nanggagaling dun sa mga bagay na ating kinakain. Opo. In fact, merong grupo ng mga medical doctors noong 1975. Sila ay nag-conduct ng tinatawag na autopsy sa mummy na nakuha nila dun sa Egypt. Ito pong mummy na ito ay nabuhay noong 1900 BC. At nung kanilang i-dissect ang kanyang katawan, ay nakita nila na ito ay mayroong tinatawag na sakit na doon lang nila nalaman na kahit noon pa, ito ay meron na. O yung tinatawag na trichina worms. Yung trichina worms na ito, nakita nila, kahit matagal na yung mami, ito ay nabubuhay pa. At ito ay nasa tiyan ng kanilang nakitang mami. Saan nakuha itong tinatawag na trichina, Brother Ronald? Ito ay ayon sa mga findings ng mga doctors, ito po ay nakukuha sa mga bagay at yung mga hayop na pinagbabawal ng Biblia, kagaya ng pagkain ng pork. At alam po natin sa ancient Egypt, alam natin na si Moses mismo ay educated, well-educated sa tinatawag nating Egyptian lifestyle or culture. At nakita natin na siguro ay na-appreciate ni Moses yung binigay sa kanya na instructions kung paano dapat ma-distinguish kung ano yung karumal-dumal at hindi. At tamang-tama lang na ibigay ito sa kanya ng Panginoon during that time. Sapagkat during that time, sa panahon din niya, during the Egyptian bondage ng mga Israelita, ay itong sakit na ito ay laganap na laganap. Kaya doon nakita natin na ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay tumutugma at compatible sa medical findings ng mga doctors ngayon sa ating panahon. Maging sa siyensya. Ito po ay pinagbabawal ng Diyos, though hindi po binabanggit ng Biblia kung ano po ang medical explanation. Sapagkat ang Bible po, hindi naman po ito isang medical book or medical reference book, kundi dito po tayo, ito po yung ginamit sa atin as a reference para po makita at matest kung gaano natin kamahal ang Diyos at yung claim natin na tayo ay kanyang mga anak. At Biblia naman ang nag-udyok dito sa ating mga kaibigan kung bakit
na-challenge sila, nasuriin kung anong meron doon sa baboy, Oo. bakit ito ay direktang ipinagbawal ng Diyos? Oo, naniniwala ako diyan, kapatid na Johnson, na ito ay bahagi doon sa tinatawag na hula doon sa at aklat ng Daniel, sa Daniel 12, na kung saan sinasabi doon na darating sa huling araw, ang kaalaman ay lalago at ang karunungan ay dadami. Opo. Kaya sa mga kapatid, mawawalan po ng excuse ang sino mang tao na magsabi na hindi ko nalaman, hindi ko naunawaan kung bakit ito pinagbabawal ng Diyos, sapagkat lumalabas po ang mga katibayan, hindi lang po sa Biblia. Kasi alam ng Diyos, darating ang panahon, ay ang mga tao hindi maniniwala kung ano sinasabi ng Diyos. Opo. Kaya At para maniwala silang tama ang Diyos, they have to listen to what the science or medical studies ay ang sinasabi nila. Opo. So, ibig sabihin, God is using all the means Opo, para tama po maingatan tayo. Ano? Kaya sabihin na natin, mga kaibigan at mga kapatid, na sabihin na natin na isa-isang tabi muna natin yung Biblia. Yung findings na muna ng science, Brother Ronald, ang ating pagbasihan. Ano ba ang... At yun nga ang nakita natin. Opo. Na pagka ang pag-uusapan ay ang banal na kasulatan, habang dumadami ang research sa field ng medisina, lalo't may kinalaman dito, nakikita natin na ang mga tao ay dapat bumalik ang pagtitiwala Sa Biblia. Kaya natin ginagawa ito para patunayan sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Diyos hindi nagkakamali. Totoo At sa pamamagitan po naman ng mga natuklasan ng medical science, Brother Ronald, ay maipapakita natin sa ating mga kaibigan kung saan natin kinuha ang mga paliwanag na ito para magkaroon po sila ng tiwala. At ang tanging dahilan kung bakit namin tinatalakay ito, mga kapatid at mga kaibigan, para patunayan sa inyo na ang Diyos ay hindi siya nagkakamali sa kanyang, siya ang lumalang sa atin, mas alam niya kung anong mabuti sa atin at hindi. At ito po ang ating maipapakita sa kanila. Sige. Kaya nga po, mga kapatid at mga kaibigan, kung atin pong susundin ang salita ng Diyos, sapat na ito para po tayo ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Opo. No po, hindi ho natin sinasabi na kailangan maniwala ka sa Diyos para maging malusog ka. Hindi po ganon. Pero ang Panginoong Diyos na siyang lumikha ng ating katawan, ang siyang may-ari ng ating buhay, siya po ang magsasabi kung anong ipapasok natin sa katawan. Pwede natin ito ilhin tulad, Brother Johnson, dun sa halimbawa yung manufacturer ng sasakyan. Yung sasakyan o yung kotse na minanufacture sa isang pabrika, pagka ito ay ready to use, at sinabi na ang tangi lamang paraan para ito'y mapatakbo ay kailangan lagyan mo ng tamang fuel. No? Gasolina, hindi mo siya lalagyan ng tubig o anumang klase ng liquid. Opo. Kung Sapagkat- gasolina. Gasolina. Kung diesel. Kung diesel. Kasi kung maglalagay ka, based sa iyong desisyon Opo. at opinion, mas gusto mo, halimbawa, diesel, pero pang gasolina ka lang. Bawa, yung aking sasakyan ay jeep. Wala. Ako ba susunod? Akin to eh. Oo, Di oo. lalagyan ko ngayon ng gasolina. Oo. Ang kanyang makina ay hindi naman pang gasolina, Oo. kundi pang diesel. Anong mangyayari doon sa jeep na yon? Masisira yung makina. Oo. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit sa ating panahon ngayon laganap ang mga sakit. Opo. Sapagkat nakita natin na kailangan pa na sila'y pagbawalan ng doktor Yan. para po ma-realize nila ang kanilang pagkakamali. Kaya since tayo po ay biblical point, Opo. hindi po tayo magbibigay ng maraming pansin Opo. tungkol sa medisina. At gusto lang nating ipaalam sa ating mga taga-subaybay na bago pa ma-discover kung ano man itong nakita ng sensya ngayon, ay matagal na pong binabanggit ng Biblia ang mga katotohanan. Okay. Kayo na pa hinintay ng ating mga taga-subaybay. Gusto po namin na, kapatid, mga kaibigan, ibigay sa inyo kung ano yung labas sa Biblia na nakita natin na mapanganib pala ang pilitin nating kainin, yung hindi naman ibinigay ng Diyos na pagkain sa atin. Sige, Brother Ronald. Halimbawa, merong isang pag-aaral, si Dr. Bruce Halstead ng Loma Linda University, no? Siya po ay nilapitan mismo ng government Opo. ng USA para po maggawa ng research para dun sa mga sundalo na malaman ng mga sundalo na halimbawa na stranded sila sa dagat, halimbawa napasabog ang kanilang sasakyan, dumubog yung kanilang sinasakyan, kung paano sila magsusurvive sa dagat at kung ano yung mga isda at yung mga bagay nilang dapat kainin. At nung itong findings na ito ay pag-aralan, ay sinabi ni Dr. Halstead na iiwasan nila yung mga tinatawag nating sea creatures na walang kaliskis at walang palikpik.
no? Yung walang fin at yung walang scales. Yeah. At pagka sinunod nila yon ay magiging safe yung mga nagsusurvive na nakaka-meet ng accident sa sea ng mga militars. At nung kanilang pag-aralan, napuna talaga nila na ang reason pala kung bakit marami sa kanila ang hindi nagsusurvive ng mga sundalo during that time, dahil ang kinakain nila ay walang ganong guidelines. Yeah. No? Opo. So mula nung panahon na ito, mula nung pagkakataon na sila bigyan ng instructions kung ano yung dapat nilang hanapin at tignan sa isang sea creatures, nakita nila na talagang safe ito at maraming nagsusurvive ng mga sundalo. Kung tutusin po kasi mga kapatid at mga kaibigan, kung may purpose ang Diyos kung ba't nilikha niya yung mga hayop eh. Ang totoo niyan, pag binasa ho natin yung creation, lalo na sa aklat ng Genesis, ang mga hayop ay hindi nilikha para kainin. Matatandaan po din yun na dito sa aklat ng Genesis, lalo na po dito sa unang talata hanggang sa ikalawang kapitulo, ay nakikita po natin ang ibinigay ng Diyos na pagkain sa mga tao ay mga bunga ng kahoy. Ito ay mababasa natin dito sa kapitulo 2, talatang 16 at 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Natapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw kumain niyaon, walang pagsalang mamamatay ka. Dito makikita natin ang Diyos talaga sa pasimula pa ay meron siyang ibinigay na orihinal na pagkain natin. Kaakibat nito, Brother Ronald, ay meron din siyang hindi pinakakain. Ibig sabihin, kapag isang samahan ay merong piniling kinakain, merong bawal, merong hindi, merong kinakain at merong bawal, ito ay doktrina ng Diyos. At kapag isang pagtuturo ay sinasabi na kainin na ninyong lahat yan at wala nang bawal-bawal, hindi sa Diyos yun, base dito sa ating talatang binasa. At gusto ko pong ibalik ang inyong isipan, mga kapatid at mga kaibigan, na ang ibinigay talagang pagkain ng Diyos sa atin ay mga bungang kahoy. Brother Ronald, mga prutas. At dumating lamang ang pagkakataon na ito ay pinahintulot ng Diyos na kainin ang mga hayop pagkatapos ng baha. Sapagkat pagkatapos nga naman ng baha, Brother Ronald, wala nang kahoy na buhay pa at wala silang pagkukunan ng mga prutas nung sa kanilang kapanahunan. Kaya nga mga kapatid at mga taga-subaybay, kung talagang nais po ninyong luwalhatiin ng Diyos, ay susundin natin kung anong kanyang programa tungkol sa bagay na ito. Ano ba talaga yung papel ng mga hayop, Brother Ronald? Ito nga mga ipinagbabawal ng Diyos noon. Ano ba talaga ang dapat na gagampanan nilang papel dito sa mundo? Sapagkat binanggit ko nga kanina na hindi naman sila nilikha para kainin. Sabi kasi ng marami, ba't pa binigay ng Diyos yan, yung baboy na hindi naman pala ipapakain? Ano ba dapat ang kanyang papel sa buhay, Brother Ronald? At ito ang papel na yan sa kanilang, ang papel nitong mga hayop na ito, kung hindi pagkain, ay hindi po sila para kainin, kundi sila po ay tinatawag na scavenger. Pag sinabing scavengers, sila po yung kumbaga ay sa mga tao, sila po yung mga tagalinis ng dumi, yung mga janitors, basurero. No, mga basurero, sila yung nagkakalap ng dumi at ito ay kayang tanggapin kasi ng kanilang body metabolism, yung kayang tanggapin ng kanilang katawan. Opo. Oo. At ang hayop kasi, Brother Ronald, base sa aking obserbasyon, malalaman mo ang likas niyan, talagang i-design ng Diyos yan kung para saan sila, pagka ito ay pinakawalan mo. Totoo ay, yan. di ba, yung hayop ay talagang likas, yung aso ay taga-bantay lang talaga sa bahayan. Kahit na yan palayasin mo, babalik at babalik yan. Yung kalabaw, yung baka, para saan sila ginagamit? Ay ang baboy, pagka pinakawalan mo, Brother Ronald, ay talagang gagamoy niya yung kanyang tungkulin. Wala hong gagawin yan, kundi kainin yung mga dumi, yung mga bulok-bulok na pagkain na nakapalibot sa ating kapanahunan. Yun ang kanilang papel. Kaya nga naman, tama ang Diyos na merong disenyo sa kanilang katawan, na meron silang matapang na parasite sa kanilang katawan na kahit na i-absorb ng katawan nila ang marumi at bulok, kahit na maruming pagkain at panis, ano man yan, ay hindi na sisira at hindi sila nagkakasakit dahil sa mas matapang ang mga panlaban nila sa kanilang katawan. At yun ang natuklasan ng ating mga pagsuri, Brother Ronald. Kaya nga po, kung talagang mahal natin ang ating buhay at kung mahal natin ang ating Panginoon, na balikan natin ang banal na kasulatan. Sapagkat dito po sa 1 Corinto 10:31, kung totoo po tayong naglilingkod sa Diyos, ito po ang tagubilin sa mga taong nagnanais na ang Diyos ay paglingkuran at sambahin. Sa 10:31 ng 1 Corinto, kaya't kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulhati ng Diyos. Yan.
Napakaganda ng Sa talata. mga tweet ni Brother Johnson, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang yung ikay magsisimba, magba-Bible study, o kaya ikaw ay magdadasal, mananalangin sa bahay, kasama rin pala sa pagluwalhati sa Diyos kung ano yung pinapasok natin sa ating katawan. Tama po yun. At katulad po ng paunang nabanggit namin sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, kapag kinain natin, Brother Ronald, sangayon sa iyong nabanggit kanina, ang karni ng baboy ay meron pong isang uri ng bulati sa kanyang katawan na natuklasan. Ito nga yung tawagin ay trichina, Brother Ronald. Kaya, In a worm. trichina larva sa scientific name nito, Brother Ronald, na ito ay talagang bulati, isang uri ng bulati na sa kanyang katawan na pagkakinain. At kapag ka pala ito ay niluto, Brother Ronald, hindi ito namamatay. Scientific name pa nga ito ay, kung hindi ako kakamali, ito ay tinatawag na hyperthermophilus. Pag sinabing hyper ay mainit, mabilis, at yung thermo ay mainit, na lalo siyang nagiging aktibo Habang pinapainitan. pagka pag niluluto. Pagka kinain natin ito ay nagbibigay ng sakit sa ating katawan na kung tama ay trichinosis. Tama ba ito, Brother Ronald? Nagiging trichinosis siya. Kaya alam nyo, kung ang tao lang sana ay nakinig, Opo. ay hindi mangyayari ang mga bagay nito. In fact, may mga pag-aaral nga na yung mga Hudyo, yung mga Orthodox Jews, pag sinabi natin Orthodox Jews, sila po yung mga Hudyo na talagang hindi kumakain yan. Kasi alam natin na hanggang ngayon ay ina-apply pa nila itong tinatawag na kosher laws o yung pag hindi pagkain ng mga karumal-dumal. Napansin sa pag-aaral na pagka pinag-aralan mo ang kanilang mga sakit, hindi sila less cancer ang mga Hudyo at less ang mga sakit na kanilang nararanasan. Unlike yung mga Hudyo na nasa exile o yung mga nasa ibang mga bansa na kumakain na ng mga karumal-dumal, napansin ng mga findings ng mga doktor na mas lesser ang kanilang buhay at mas maraming sakit at mas marami silang tinatanggap nila yung mga sakit na like cancers, tuberculosis, and everything. Okay. So mga kapatid at mga kaibigan, naibigay ho namin sa inyo ang detalye mula sa banal na kasulatan hanggang sa medical science ay talagang pinapatunayan na ang Diyos ay marunong sa lahat at ang kanyang ipinagbabawal ay hindi kakabuti sa atin. Ngayon, papuntahan po natin ang ating pong pinasimulang tanong, Brother Ronald, yung rason ng maraming mga kaibigan natin mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya kung bakit kinakain na nila ito. Alam niyo po, gusto po namin ipapansin sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, bukod dito sa aklat ng Gawa sa Kapitulo 10 na atin ang paudang na ipaliwanag, na ginagamit nila bilang basihan kung bakit maaari na nilang kainin yung pinagbabawal ng Diyos, ay ginagamit pa nila ang dalawang talata dito sa aklat ng Mateo, Brother Ronald, at ganoon din sa aklat ng Marcos. Sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 15 ay nakalagay ho dito na meron pong tila bagang pahiwatig na maaari nang kainin yung ipinagbabawal ng Panginoon dito sa Lumang Tipan. Sapagkat ang sabi po rito sa talatang 11, pasimulan na ho natin, 15 talatang 11, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Kaya mayroon silang konklusyon. Pero kahit na anong ipasok mo sa bibig mo, maaari mo na itong kainin. Ito ay kahalintulad din, Brother Ronald, nung sinasabi po doon sa aklat ng Marcos 7 naman, na halos ganun din. Gusto ko pang idagdag dito sa talatang 17 ng Kapitulo 15 ng Mateo, na sabi rito, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa lakong daanan ng dumi? Dapat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Kaya sabi nila, timo, kahit na yung baboy ay bayaran ng kainin. At binanggit nga din po yun doon sa Kapitulo 7 ng Marcos na halos ay ganun din ang pagkabanggit, Brother Ronald. Ang sabi naman dito sa talatang ito ay ganito. Dito sa Kapitulo 7, pag binansin ho natin dito at pag binasa natin yung talata, Brother Ronald, ay walang pinag-iba doon sa talatang 7. Ngayon, ang gusto kong ipapansin sa ating mga kaibigan kung bakit ko binanggit ito, dahil alam niyo po, mga kapatid,
kapag pinag-aralan pala natin mabuti itong ginagamit na talata ng ating mga kaibigan, ninyong mga nanonood ngayon, maring isa kayo sa ganitong paniniwala. Alam nyo ba na pag ginamit nyo kapwa ang aklat ng Gawa at aklat ng Mateo at Marcos, Brother Ronald, ay dumadating sa punto na nagsasalungatan ang ating stand. Brother Ronald, napansin nyo ho ba yun? Totoo yan. Ang magkakaproblema dyan, hindi tayo Opo. na umiiwas sa mga bagay na karumal-dumal, kundi yung mga tao na pinipilit nilang i-justify na pwede pang kainin at gumagamit sila ng mga talata ng Biblia para sabihin na ito nga po daw ang nagpapatunay na pwede nang kainin yung mga pinagbabawal na hayop noon. Pero kung titingnan nga po natin, magkakaroon ng sila ng problema at magkakaroon ng tinatawag nating contradiction sa kanilang sistema ng interpretation. Opo. Isa pang pinagbabasehan nila ay yung salita dito sa talatang 19 na sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya ko binanggit kanina mga kapatid na pagka ginamit ho natin ang aklat ng Gawa at aklat ng Mateo at aklat ng Marcos ay maghasalungatan dahil sa ganito po yan, Brother Ronald. Kung tatanungin natin ang ating mga kaibigan, kayo po, kahit na kayo po ay aming tatanungin, kung kailan nilinis ang mga ipinagbabawal at karumal-dumal na hayop, ang binabanggit nila ay sa panahon pa ng ating Panginoon. Iniaaral niya, gagamitin yung aklat ng Marcos at aklat ng Mateo. Kasama daw yan sa mga napako na sa krus, Opo, at na mga palatuntunan. sa mga tinanong ko, Brother Ronald, sabi nila itinuro na ng Panginoon. Ngayon, kung sa tingin niyo po ay itinuro na ito ng Panginoon sa kanyang kapanahunan, ay bakit pa sa aklat ng Gawa na naroon ng Panginoon sa langit ay kanya pang lilinisin? Gayong nandito pa pala siya sa lupa kasama mga alagad, ay malinis na ito. Lalabas 2 beses nilinis. At yun ay hindi maaari. Hindi maaari kasi unang-una ay Panginoon ang kapwa naglinis dun sa dalawa. Lalabas na walang kapangyarihan ng Panginoon nung unang attempt na linisin. Opo. Hindi nalinis, kaya inulit ang paglilinis. Kaya ano ba talaga mga kapatid, saan ba nilinis? Nung buhay pa si Kristo, kasama ang kanyang mga alagad, o doon sa aklat ng Gawa? O ito'y palaisipan sa inyo mga kapatid at mga kaibigan na mayroong ganitong paniniwala. Saan ba sa abang panahon nilinis ng Panginoon? Nung siya pa'y nabubuhay pa? Oo. Dahil pagka sinabi nating opo, ay maaari nilang gamitin yung Mateo at Marcos, Brother Ronald. Pero hindi na maaaring gamitin yung aklat ng Gawa. Oo. Kasi bakit lilinisin pa sa Gawa? Yung nalinis na sa Marcos. Tama po. At kung sasabihin naman natin, hindi, pagkatapos, ang sabi kasi ng iba, Brother Ronald, doon pa pagkatapos na mapako ang Panginoon sa cross. So, ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin yung Marcos 7 at Mateo 15 na sinasabing di na marumi ang pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas. At mapapansin nyo, mga kapatid at mga kaibigan, ito ay isang salungatan. Salungatan. Niloob, problema sa interpretasyon. niloob naman ito ng Panginoon, Brother Ronald, para mahayag na ang salita ng Diyos kailanman hindi pwede natin labanin. Hindi pwede. Hindi din pwede na ang Diyos magbago ng kanyang isip, hindi rin pwede na ang salita ng Diyos sa isang bahagi ng kasulatan ay salungatin ng isang bahagi pa ng kasulatan. Kapag ginamit uli natin, mga kapatid, yung konteksto na tinatawag, yung lilinawin lang po natin, yung pinag-uusapan ho doon sa aklat ng Marcos 7, Brother Ronald, ito ay walang kinalaman doon, yung baboy at anumang karumal-dumal na hayop. Hindi yun ang pinag-uusapan. Hindi po. Sa konteksto. Yan po. Yung tinatawag natin konteksto. Anong katunayan natin, Brother Ronald, na hindi yung baboy o yung mga anumang karumal-dumal ang pinag-uusapan? Yan po ay mababasa ho natin dito sa talatang 2. At kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsiksikain ng kamay, ng kanilang tinapay, ng mga kamay na marurumi sa makatuwid bagay ang mga kamay na hindi hinugasan. Ito pala ay base doon sa kanilang tradisyon, Brother Ronald, na hindi sila maaaring kumain nang hindi sila naghuhugas ng kamay. Kaya ang ginawa ng mga alagad ay dumampot sila ng tinapay at kumain. Sinaway sila ngayon ng mga Hudyo at mga Pariseo. Bakit anya ay nagsisikain ang inyong mga alagad ng mga kamay na hindi hinugasan? Kaya ang sagot ng Panginoon, hindi yung nakakarumi sa tao, yung pumapasok. Ang konteksto, ang tinutukoy doon, ay yung kamay na hindi ka naghugas. Hindi ho ito yung hayop na ipinagbawal sa lumang tipan. Kaya nga, siguro maganda i-challenge natin yung ating mga taga-panood ngayon. Subukan nilang hanapin sa buong chapter ng 7 ng Marcos yung kahit man lang isang salitang word na o kaya baboy o karumal-dumal na mga hayop. Pero
napakalayo naman ng tinapay sa hayop. Ay, malayo po. Ay, hindi naman ang panahon nila, hindi naman katulad ngayon na ang baboy pinapalaman na sa tinapay. At meron nga tinatawag tayong hopyang baboy. O yun nga, at sa pangalan pa lang ay hindi na natin pa pwedeng kainin. Dito mga kapatid at mga kaibigan, natatawa tayo ng konti sapagkat ang gusto po namin ipapansin sa inyo mga kaibigan ay natin pag-ingatan ang pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Kaya nga, sabi ko nga, ito ay isang malaking palaisipan sa ating mga kaibigan. Sapagkat nakikita ho natin, kailanman ito ay hindi sumasang-ayon sa diwa ng talata. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Kristo, ito po yung babala para sa mga tao na pinipilit na paghaluin ang katotohanan ng salita ng Diyos at yung kamalian o opinyon. Ang sabi po ng Mateo 15:9, at walang kabuluhan ang pagsamban nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng tao. So hindi pala pwede sa Diyos at tatanggapin kung ano yung aral niya ay hahaluan natin ng alituntunin o aral ng mga tao. At sabi sa talatang 6, kaya't pinapawalang saysay ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon o yung sa kanilang tinatawag na nakagawian. Opo. No? Na para bang, bakit lahat naman ng tao kumakain naman nito? Opo. Ng karne ng karumaldumal na tinatawag ng baboy na parang tanggap naman ng karamihan at wala namang masama. At may mga professional pa at may mga pinag-aralan. Sabi pa nga nila, masarap eh. Bakit nila, napakasarap naman ito kung ipinagbabawal ito ng Diyos. Mga kapatid, alam nyo, huwag nating pagbabasihan yung ating sariling isip, puso, at ganun yung ating panlasa. Sapagkat may panganib na sinasabi ho dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 11 at ang talata ay 16. Oo, silang nagsisikain ng kanyang masarap na pagkain ay siyang magpapahamak sa kanya. At ang kanyang hukbo ay mapapalis at marami ang mabubuwal na patay. Kaya mga kapatid, mas magandang sumunod sa Diyos kaysa sa ating sariling puso, isip at ganoon sa ating panlasa. Ganyan din ang nangyari kay Eva nung tuksoin siya ng diablo sa Genesis 3:6. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, di po ba? Sinasabi po na ito'y mabuting kainin. Pagka tinignan mo yung pagkain, wala namang masamang kainin. Napakagandang tignan. At ano pang sabi? Bukod sa mabuting kainin, ito'y nakakalugod sa paningin. So, ibig sabihin, hindi pala porke ito'y masarap at mabuting tignan, at masarap kainin, tignan, at masarap kainin, masarap. Kumbaga parang matatakam ka pagka nakikita mo. Pwede nang kainin, sapagkat yun nga ang nangyari kay Eva. Opo. Natukso siya dahil akala niya, porket masarap kainin, bagaman pinagbabawal ng Diyos, pwedeng kainin. Alam nyo, Brother Ronald, mayroong isang talatang huli nating ipaglilingkod sa ating mga kaibigan. Ito, nang mabasa ko ito, Brother Ronald, talagang kahit anong mangyari, ay sabi ko, hindi na ako kakain kailanman ng baboy. Alam nyo kung anong talata yon? Ito ay nasa aklat ng Isayas. Bago po tayo magtapos, iwanan po natin sa ating mga kaibigan ang talatang ito. Sa Kapitulo 66, at ang talata po ito ay 17. Ididiretso na natin sa talatang 17. Sila ang nagpapakabanal at nagpapakalinis, nagsisiparon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna, nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Dito, Brother Ronald, gusto po natin, mga kapatid, mga kaibigan, iiwanan ho namin sa inyo. Harinawa na buksan ho natin ang ating mga isipan. Palayain natin, bigyan natin ng pagkakataon makapasok ang Banal na Espiritu sa atin. At minsan pa, nawa ang programang Biblical Point ay naging kasangkapan upang mabigyan ng babala ang ating mga kaibigan. Magkaroon sila ng liwanag para tanggapin ang mga katotohanan ito. Ito po yung kaibigan, Brother Johnson Amican. At kapatid na Ronald Obidos po. Patuloy nyo kaming subaybayan hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Biblical Point. God bless you all. Bringing hope the world over. Hope Channel.